sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laban lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala, Falcon. Galalala, Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala, Falcon. Galalala, Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala, Falcon. Galalala, Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala, Falcon. Galalala, Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Isang taon ng politika, ekonomiya at pagtanaw sa mga pangako. Agrikultura, ayuda at pananagutan sa harap ng aligasyon, The Constitution's answer is very clear. Power belongs to the people. korupsyon, Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget para sa pagdi-deliver ng mali-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. How can I be the mastermind? panawagang aksyon ni Juan, tunay nga bang napakinggan? Mabuhay po kayo at mabuhay ang bagong Pilipinas.
The President's Agenda, a DZRH Special Coverage. Ang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Lunes, 27 ng Hulyo, maging una sa balita. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Oras sa buong Pilipinas, 9 minutes after 7 p.m. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome pa rin sa programang nakikinig sa mga kwento ng mga ordinaryong manggagawang Pilipino at sumisilip sa buhay sa likod ng mga hanap buhay. Welcome po sa programang Hanap Buhay Diaries at ako po ang inyong makakasama ngayong gabi. Ito po si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At noong nakaraang linggo, pinag-usapan natin yung experience, 'di ba, nung yung naging transition mula sa classroom papunta sa newsroom, sapagkat yung mga nakasama ho natin noong nakaraang Sabado ay mga journalism students all the way from Cavite State University, Don Severino de las Alas, tama ba? De las Alas campus sa Cavite. At of course, ngayong gabi panibagong interns mula pa rin sa CAVSU ang makakasama natin ngayong gabi. Let us all welcome sina Michelle Daser at si Angel Lagman. Magandang gabi, welcome sa studio ng DZRH. Hello po. Hello. Good evening po. Ayan. Hello po, good evening po. Welcome sa ating studio. Medyo naninibago ako dun sa aking monitor. Nasa taas na ngayon yung monitor. Anyway, katulad nga nung sinabi natin, last week napag-usapan natin yung parang transition doon sa experience sa classroom at papunta doon sa newsroom kasi nga kayo ay mga interns na ng isang media company. So ngayong linggo medyo ibahin naman natin. Pag-usapan natin yung love life ninyo. Ay! Mali. Iba po, may iba. Ang pag-uusapan natin, medyo rewind pa tayo kasi nga nabanggit natin sila ho ay mga journalism students. Alamin natin ano ba yung kanilang kwento, paano ba kayo napunta sa kursong ito? Ito ba ay inyong pangarap? O ito yung parang wala na kayong choice kaya kayo nandito? Anyway, again, welcome sa ating programang Hanap Buhay Diaries. Michelle, unahin natin sa'yo. Paano ka ba napunta sa kursong journalism? First choice mo ba ang journalism? Hello po, magandang gabi po sa lahat. And siguro, sisimulan ko siya sa hindi ko talaga siya, nung high school ako, hindi talaga ako nagjo-join. Nag-start siya nung senior high. Kumbaga, nahugot lang din ako kay isa siya sa, yung teacher na yun, isa siya sa talagang naniwala sa akin na nagtiwala. Grade 12 ako noon nag-start ng join. Nag-start ako sa SciHealth na kilala na ngayon as SciTech. And ang bilis ng ng tawag dito, span talaga na biglang from writer ng SciHealth, naging EIC ako ng collaborative dun sa previous school ko. And sunod nun, syempre magka-college na. Ang first choice ko talaga is criminology. Pero ayun, nung naglabas yung Cavite State University ng mga nakapasa, hindi ako pinalad. Kumbaga, isa ako sa mga reapplication ng Cavite State University and tinry ko dun yung join. Kumbaga, dun ko na pagtanto talagang iba magbiro si Lord.
Kumbaga, syempre from elementary, hindi naman ako nag-join. Nag-start talaga siya sa senior high din. Siguro, yun nga, talagang if God's will, talagang hindi masusunod yung plano mo eh. Kumbaga, hanggang sa ngayon, siguro, tawag dito, inaano ko na lang, si Lord na bahala sa buhay ko. Ayun. Si Angel, ano naman kwento ni Angel? Paano ka napunta sa journalism? Yes po, actually, ang gusto ko po ay maging businesswoman. Simula like grade 1 kasi yung father ko po ay businessman. Pero siya po yung nagsabi kasi sa akin na wag daw akong sumunod sa kanya kasi sa business daw ay hindi guaranteed kasi like ang daming risk. So siya po yung nagsabi sa akin na itry ko po mag-reporter. So, nung elementary po ako, pinush niya po akong sumali sa mga like broadcasting, ganyan. Naging part po ako ng broadcasting Filipino team and as reporter and scriptwriter. And then, nagkaroon din po ako ng sa copy reading po. Kaso po, nung dumating ng high school, like, hindi ko na siya masyadong bet. Kaya hindi ko po tinuloy-tuloy talaga yung pag-practice na sa linyang to. Pero nung mag-apply na po kasi ako ng college, ayun, wala po akong gustong course. Kaya naalala ko po yung sinabi ng father ko. Kaya ayun, tinik ko po yung journalism. Which is ngayon, okay naman po siya for me. Hindi naman po ako nag-iisip na mag-shift sa iba. So like, okay lang po siya. Ang aga, no? Ang aga nung pag-push sa'yo ng father mo na kumbaga, yung suggestion niya na pasukin yung, or like magkaroon ka ng interest sa reporting. Yes po. Elementary, tama ba? Yes po. May, not sure po kung tito or something, basta kamag-anak po sila ng reporter or journalist din po before. Yun kasi itatanong ko. Kasi sabi ko, parang ang random naman na of all the professions, at least siguro yung mga kalimitan kasing sinasuggest, di ba, ng mga magulang sa anak, yung engineering, ganyan, or sa sa medicine, di ba, mag-doktor. Bihirang-bihira ka makakakita nung yung parang mag-reporter ka, ganyan, magandang yan, ipupush ka na pumasok sa larangan ng journalism. So, yun pala, may kamag-anak kayo na nasa mundo, na nasa media, gano'n. Pero kayo, pareho kayong, kumbaga, hindi nyo talaga, anong tawag doon, yung talagang gustong-gusto na kunin yung kursong journalism. Kumbaga, option nyo siya kasi nga pareho kayong may experience, although si Michelle medyo nasa late na, no? Medyo grade 12 na. Actually, pag-graduate ka na ng senior high. Ano yung naging first impression ninyo nung let's say first few weeks nung first year kayo sa college? Ako po muna. Ayun. Siguro, tawag dito, nagtatanong naman din po ako sa mga, kasi yung kuya ko may tawag doon, nagjo-join din talaga. Okay. So, talagang nagtatanong ako na ano ba yung mga ginagawa, ano yung pinag-aaralan. So, sa first week ko siguro medyo ganon, tagilid pa. Kasi nga, hindi ko siya first choice. Kumbaga, siguro mga ilang, mga sumunod na weeks, mga ilang buwan, since, tawag dito, first week pa lang or mga 1 month na siguro kung dun nga sa first year ng college, sumali na ako sa isang org ng school namin sa Cavite State University. So, ayun, kumbaga, na-enjoy ko siya kasi talagang ang laking tulong din ng pagsali sa org kung talagang mahasa yung skills mo sa writing, sa reporting, kumbaga ayun, na doon ko napagtanto rin na talagang baka di para ako dito. Ganon, ayun po. Si Angel, anong first impression mo sa course na journalism? Yes po, naalala ko nung first day ko sa CAVSU na starstruck ako kasi halos lahat po ng classmates ko is like may background sa journalism or song composer sila or writer talaga sila. So ayun, medyo napaisip ako na baka hindi para sa akin yon. Tapos hindi rin po ako, lately lang po ako kasi sumali ng org, which is yung sa Centro Pilipinas. Kasi po, focus ako sa part-time ko nung first year and second year ako. Tapos ayun, feel ko po nung third year lang ako halos nahasa and dun ko lang siguro nalabas din yung passion ko na parang matagal ko nakalimutan nung sumali ako ng org. And then ngayon po, mas
bloom pa siguro siya kasi ayun, na-expose ako dito sa field talaga ng journalism, like yung professional industry na talaga. Nagkaroon ka pala ng part-time. Ano yung work mo, if I may ask? Barista po ako sa coffee shop Okay. sa Dasma. So, hindi ka naman nahirapan na balansehin yung first 2 years, tama, di ba? First yes 2 years ng po. college. Medyo nahirapan po, yes. Kasi syempre nandun yung buyat, yung pagod. Pero na-enjoy ko naman po siya kasi medyo inline po din po. Syempre nakikipag-communicate ka sa mga tao. And na-enjoy ko po yung makakilala ng maraming tao, kapwa-tao, makipag-usap sa ibang tao. So, ayun, na-develop ko rin po yung skills ko na wag masyadong mahiya kapag nakikiharap tayo sa ibang tao. Tama. At dun sa first 3 years nyo sa kurso na, tama, di ba, upcoming 4th year kayo, di ba? Ayan. Ano yung, sa buong panahon ninyo bilang journalism student, so far, ano yung parang pinaka-matinding challenge na kinaharap nyo? Siguro po sa akin, siguro po nung unang sumali kasi ako sa org ay unang cover namin yun ay Undas. So, ayun po, nagkataon po na wala akong kasama nag-cover sa GMA. So, ayun, ang challenge po dun, syempre baguhan ako, tapos parang nag-ala one-man team kasi wala po akong kasama. So, ayun, ko dun na parang ang hirap pala kapag ganun. Tapos nung nandito na po ako, ko po na madalas po talaga palang mangyari yun. So, parang ko na kailangan pala pag mag-journalist ka, lagi kang handa, laging may tiwala ka sa sarili mo na kaya mo kahit mag-isa ka. So, ayun po. Ayan, ikaw, Michelle, ano yung pinakamabigat or pinakamatinding challenge na na-experience mo so far? Ako po siguro balikan natin nung first year. Kumbaga, andun may mga senior po kasi akong doon, sa org. Kumbaga, andun yung talagang, di ba po sa newsroom naman, normal yung pagiging mainit ng ulo, ganun. So, ako po kasi yung pacing ko sa reporting, sobrang bagal ko po talaga. Kasi ang pinaka, ko po talaga forte writing. Kumbaga, biglang sabak sa reporting. Ang nire-report ko nun before is foreign pa. Pero Pilipino naman po yung, yung medium. And ayun, grabe yung siguro doon po ako nahirapan na doon ako dumating sa point na gusto ko na mag-resign. Kumbaga first year pa lang magre-resign na ako sa org kasi bukod sa na mabilis akong mahabag or malungkot kapag nasasabihan ako na ang bagal ng pacing mo, ayusin mo yan. Kasi as in, parang ako na yung napapagod kakapaulit ng pacing ko dun sa mga senior ko before sa org na pinapaulit-ulit yung report. And siguro yun yung pinaka, parang yun pa lang yung mabigat para sa akin. Kumbaga, kasi umabot ako sa point na, para sa akin ba to? Baka, parang di ako para dito. And umabot sa point na mag-resign. Pero so far, so good. Andito pa rin naman ako sa org na yon. Ano yan? As parang news reporter na Opo, TV broadcasting po. May nag-convince ba sa'yo? Kumbaga, may napagkwentuhan ka ba na parang gusto mo na mag-resign? Ano yung reason? Bakit hindi mo tinuloy yung resignation? Nung time na yun, yung meron po akong friend na sabay kaming apply. Lagi niya akong pinupush na wag akong mag-resign. Talagang lang to, tawag dito, kasama yan sa college, kasama yan sa pag, mahasa ka pa, na talagang maayos mo pa yan, mafi-fix mo pa yung pacing mo, talagang makinig ka lang sa mga senior. And ayun, yun yung, parang sa akin, yun yung parang naging challenge ko sa college po. Actually, ganun talaga ang challenge kapag sumali ka sa isang school publication and kapag ikaw ay nasa field ng ganyan, may mga org na campus journalism talaga. At kahit first year pa lang kayo, 'di ba? Kahit first year pa lang tayo, first year journalism student, broadcasting student, ang treatment sa atin kapag nandun ka na sa org is, syempre, mag-uumpisa tayo as trainee, pero somehow nandun yung assumption na kaya na natin kasi 'di ba may audition process yan, may application. So doon pa lang tinetest na nila, sinasala na nila yung skills na hinahanap nila sa atin. At syempre kaya tayo nakapasok at nakapasa doon sa organization na yun is nakitaan nila tayo ng potential. Although minsan siguro sa atin parang
kinukulang tayo sa confidence, sa tiwala sa sarili, ganyan, na hindi tayo convinced sa skills na meron tayo. Yun po yung challenge, ano, talagang mapupush tayo sa ating limits. At the same time, yan ho ang benefit ng pagpasok sa isang organization kasi, again, katulad ho nung paulit-ulit ho nating binabanggit, hindi po kasi natatapos sa loob lamang ng classroom yung pagkatuto, especially sa ganitong larangan, sa field ng news reporting, ng journalism, ng broadcasting. Talagang kailangan kang kailangan mong sumabak sa coverage, kailangan kumbaga yung baptism by fire kung tawagin, na talagang darating yung time na magkakamali ka, ganun, mapapagalitan ka ng supervisors mo, pero nandun din naman yung pagkatuto kasi makikita natin saan tayo nagkamali, ano pa yung pwede nating i-improve at paano natin itatama yung ating mga ginawang pagkakamali. Well, speaking of coverage, meron ba kayong mai-share na parang memorable na, kung hindi man coverage, school activity na parang talagang tumatak talaga sa isipan nyo? Siguro yung sa akin, hindi siya sa org, kumbaga, siya, tama ba? Midterms natin yun. Alin? Yung midterms, may midterms po kaming pinasa po namin maghanap ng isang tawag doon. Pwede mong i-report sa lugar nyo. Kumbaga ang kinover ko po kasi doon, kumbaga writing pala siya. Ang sinulat ko po yung alam nyo po doon sa Cavite, sa 13, yung Tower Mall. Meron po siyang 16 palapag po siya na hanggang ngayon parang wala siyang walang sense na bakit siya nandun. Kumbaga, parang abandonado ba? Ganun? Opo, para siyang abandon. Tapos talagang nandun lang yung yung tower na yun, 16. Memorable po siya sa akin kasi ang personal na interview ko about doon is yung former mayor po ng 13. And kamusta ayun, yung pag-interview sa isang mayor? Patawa na lang siya. Ayun. Itawa na lang natin, Sir Kai. Okay. Pero may mga plano dapat yung mayor na yun doon. And ayun po. Okay. Si Angel, ano yung parang pinaka-memorable sa'yo na activity or coverage during college? For me po siguro yung gumawa kami ng investigative investigative documentary. Yun po. Bale, ang napili po namin dong topic is yung public cemetery po sa GMA. So, ayun. Memorable po siya kasi sobrang nahirapan po kami na challenge yung teamwork namin, yung pasensya namin sa isa't isa kasi talagang nag-a-awardan na kami sa sobrang pagod. And then, ayun, para kasi kapag bumababa ka sa ganun, kasi matagal nyo siyang gagawin yung documentary. So, ang dami namin nakakasalumuhang mga tao, like maririnig mo talaga yung mga stories nila. And, ayun, medyo masakit po sa puso kasi meron, about siya sa, yung sa, parang renta po sa mga apartment, ganyan. So, may na-interview po kami na isang nagpalibing, tapos hindi na po nila makita yung buto ngayon. So parang sobrang memorable po kasi talagang parang feeling namin nakipag-connect talaga kami sa mga tao. At nagagawa namin yung purpose ng journalism, which is ipabatid po yung mga kwentong hindi masyadong napapansin. Ganyan. Correct. Yun yung talaga, isa sa purpose natin, 'di ba? Kung bakit natin pinag-aaralan nitong yung tenets of journalism, yung mga ethics na sinusunod para sa pagbabalita. Kasi kailangan tayo yung maging boses para dun sa mga voiceless, 'di ba? At para ingayan natin yung mga topic, yung mga issue na hindi masyadong napag-uusapan ng publiko. Anyway, ngayon konti na lang gagraduate na kayo. Ano yung nakikita nyo, o paano nyo nakikita yung sarili nyo in the future? Nakikita nyo ba yung sarili nyo na papasok agad sa field ng media, ng journalism, or may ba pa kayong plano sa buhay? Ako, Sir Kyle, siguro as of now, in God's will. Okay. Kasi tawag dito, nagugulan pa ako kung mag-aaral ba ako ulit or hindi na eh. Pero
siguro bilang isang student journalist, nakikita ko naman yung sarili ko na yun nga nagre-report sa field, na kumbaga nakikita ko yung sarili ko sa future na maging isang reporter, ganun. Pero sa ngayon, ipapaubaya ko na lang kay God kasi medyo nagugulahan pa ako. Well, may isang taon ka pa, malay natin makakita tayo ng signs, 'di ba? Kung ano ba yung para mabuo, yung maging buo yung ating decision right after graduation. Ikaw, Angel, anong plano mo sa after ng graduation? Sa future, saan mo nakikita yung sarili mo? Yes. For me po, gusto ko kasing i-try after graduation na dito sa field na to. Dahil ayun nga yung mga na-experience ko dito sa DZRH. So parang, ayun, sobrang enjoyable naman po and sobrang parang na-amaze ako parang how the world ng mga professionals sa industry na to yung nag-work. So parang gusto ko pong i-try siya after graduation kung papalarin syempre kung makahanap agad. Ayan, good luck. And then, of course, syempre, nilook forward namin na makasama rin kayo sa field. Kung hindi man dito sa estasyong ito, sa magkikita-kita tayo, 'di ba, sa coverage, sa mga special coverage. Sama-sama natin i-cover at ibabalita yung mga issue na, again, dapat marinig ng taong bayan. Anyway, maraming salamat sa pagsama ninyo sa aking programa at marami kaming natutunan sa inyong kwento kahit napaka-ikli lang ng ating mga naging kwentuhan at hopefully pagpatuloy nyo yung yung passion ninyo, yung nabuo ninyong passion sa pagbabalita. At baka may gusto kayong batiin, now is the time. Sinong gusto mauna bumate? Ayan, so gusto ko pong batiin, syempre, first, yung mga co-interns ko na andito po sila ngayon, kahit yung isa gusto na po niyang umuwi. So, second po, syempre, sa mother ko po, and sa sister ko, and also sa lola ko. Mga friends ko, and then yung isang pinsan ko po na hindi pa po ako nag-start ng OJT, gusto niya na po ng shoutout. So, shoutout po Kuya J-Rob. Ito na po yung shoutout. Magandang gabi po. Angel, Michelle. Ayun, ako rin po, gusto ko rin batiin yung co-interns ko. Kay Jan, kay Val, kay Daniel, and kay, ayun, pa-shoutout daw sa Badge 39, kay Krisha, tsaka kay Sir Yuel. And, ayan, especially sa Centro Pilipinas. Yun po yung org namin. And shoutout din sa family ko, kay mama, kay papa, sa mga kapatid ko dyan na nasa malayong lugar, sa mga kaibigan ko, and also sa sa special someone ko, sa other half, Joshua Jan Alex, good luck sa defense mo. And yun lang po. Ay, thank you again sa mga nakatutok sa ating YouTube live at sa ating Facebook live. Ayan, kay Ma'am Teresita Atienza, kay Virgilio Sakdalan. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programa. At of course, batiin ko rin yung mga nakatambay sa ating Facebook live. Magandang gabi kay Joseph Zoe Estilier, kay Dariel Bert Arwira. Ayan, shoutout daw sa kanya. All the way from Brooks Point, Palawan. Pabati daw ang Municipal Information Office ng Brooks Point. Ayan. Kay Arnold Herrera, kay Chelsea Basinang Oroseo. Ayan. Ayan, at batiin ko rin ng happy birthday si Ethan, si Kuya Ethan, at ang buong Barrios family. At of course, kay Lay Poheda, yan na nagsaselebrate sila ng birthday ni Kuya Ethan. Kaya good evening din sa aking parentals dyan sa Laguna. Magandang gabi din kay Nep Hernandez Nuestro. Shoutout daw sa pinakamaganda ng BA Jorn 39. Sino po yung pinakamaganda? Paki-mention. Huwag tayong manghula. Ayan, good evening din kay Gabriel Arcos, kay Max Alvarez. Ayan, tsaka kay Krisha De Leon, Blessy Borsilio, Homer Pagdanganan. Ayan. Good evening din po kay Margarita Guevara, kay Eduardo Narvaez, kay ang dami naman, kay Cherlo Ann. Ayan, Tita Michelle, i-shoutout mo daw siya. Ayan. Kay Chi Ikot, kay Harrison Cascante. Ayan, magandang gabi at happy listening po kay Sofia Pondolanan. At
Ayan, kay Jericho Ferrer, ayan, sa ating mga avid listener, kay Raul Leido, kay Daniel De Los Reyes, kay Gabriel Arcos, ayan, kay ano ba to? Anong basa dito? Renz, ayan, kay Renz Manalio Agapay. Ayan. Thank you so much. At of course, batiin ko rin yung mga bumisitang prof ng Cavite State University. Maraming salamat po sa pagtutok ninyo sa aming programang Hanap Buhay Diaries. At of course, sa pagbisita po dito sa Manila Broadcasting Company. At dyan ako nagtatapos ang programang Hanap Buhay Diaries. Ako po ang inyong nakasama sa 30 minutong talakayan at kwentuhan. Ako po si Kyle Bullias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na po ang programang Lunas. Makakasama niyo po dyan si Miss Elanie Bensan. Pilipinas ang ating oras, 7:33 ng magandang gabi.